Hello everyone! Good day! Welcome back to my channel. So for today guys, ang ating topic for this vlog is yung clerkship experience ko. And syempre may guest din po tayo for today which is kasama ko rin po during my clerkship. Isang ka-clerk ko lang siya pero like group naman kami ng tawag doon is Prime. Pero we will deal with that later. So, well, nasa waiting room na siya ngayon. So, papasukin ko siya after this. So, we will talk about yung aming clerkship experience and also with the specialties na aming pinag-rotatean, kung ano nga ba yung mga ginagawa ng mga clerk, ano yung mga kailangan yung malaman for each rotation, and of course, kung ano yung mga memorable experiences namin per rotation. Without further ado, papasukin na natin ang ating guest and I hope may matutunan kayo sa amin, especially for those na mag-clerkship pa lang and yung mga currently nagko-clerk na ngayon or junior intern na ngayon and a few days na lang matatapos sila. So, let's go! Ayan. So, nakapasok na po ang ating guest for today. So, um, introduce po muna natin siya. So, ito pong kasama ko for today is kasama ko po during my clerkship and kabatch ko rin po siya. And also, congratulations din po sa kanya kasi nakapasa rin po siya for the physician licensure exam this year, October 2025. So, let's give a warm round of applause to Dr. Fame. Hi, thank you so much. Thank you so much for inviting me here to your YouTube video slash podcast. Napaka-ano nga Hey. naman. So sorry, medyo ano lang, hindi teki ang lola mo. Kaya na Oh. pa ako nakangiti. Kaya na pa ako Kaya na pa ako Nakaka- nakaganon. Nakakatawa Pero, guys kasi sabi ko mag-waiting room muna siya. So, mag-i-intro muna ako and everything. Tapos ang ending pala, talagang nag-wait lang talaga siya pero hindi sa waiting room. Nakakatawa. Pero at least andito na po siya, okay? yes, So, successful. successful tayo sa ating mission. Okay. Yes. So ngayon, bago tayo magsimula with the rotations na aming pinag-rotatean during clerkship, i-ano muna natin kung ano nga ba ang clerkship. So, clerkship is yung last year sa medical school. So, 4 years ang med school. So, yung fourth year mo is yung clerkship mo na, which is yung technically ang tawag junior intern. So, ito yung parang sa hierarchy, nasa pinakababa pa tayo during this time. Yeah. So, with regards din sa work, halos ganun din siya. So, um, during the clerkship period, ano yung mga naging preparation mo, Fame, before mag-start yung last year natin? Ako, actually wala akong idea, kinakabahan. Kasi wala naman akong, siguro may relative ako noon, may relative ako yung tito ko, pero hindi naman niya na-explain sa akin kung paano yung clerkship Ah, nila before. mm, Tapos, bukod doon, ako lang, sa entire family, ako lang nag-start ng medicines, wala akong mapagtatanungan, except sa mga, syempre batchmates, yan. Natatanong ko sila kung anong ina-expect. Basta nakakatakot kasi mga sinasabi. Nasabi nila, mahirap yan. Parang nakakapagod, everything na parang expect mo na mapapagalitan ka, ganyan. So, syempre, yun pa lang, yun maririnig mo, di ba? Parang mag-discourage ka na. Pero ang ay, ginawa ko, nag-Japan ako. okay, Nag-Japan si wedding. pwede nyo rin gawin yan, guys. Mag-out of the country, di ba? Para makalimot muna Oo. saglit. Kasi Oo. clerkship is like ano technically matagal na panahon mo siya na True. mag-e-effort ka True. and talagang halos yung social media, depende sa pinag-rotatean mo actually, talagang isa-sacrifice mo yung meeting up with your friends, even your families, masa-sacrifice mo din talaga siya Yeah. during clerkship. So tama yung ginawa ni Miss Fame na Ano ba? siya ay nag-Japan muna. Well, Correct. ako during that time, di ko na maalala kung nag-out of the country ako, pero lumabas din ako ata ng Metro Manila, parang gano'n. Kasi alam ko na, ine-expect ko na, pinapraning ko na yung sarili ko na talagang matagal na oras yung gugugulin natin during clerkship. True. Okay, so clerkship sa school namin, may group kasi siya. So, we would like to shout out din ang aming group mates and of course, yung aming mga mas junior sa amin na group. So, ang tawag kasi sa group
for the clerkship is mga prime. So, ang pinagbibilangan namin is yung Prime G. So, shout out sa inyo if you're watching this, Prime G. And yung mga junior namin is yung Prime 3. So, parang yun yung counterpart namin na group. So, yun yung mga nakakasama namin halos most of the time during the clerkship rotations. So, with that, yung mga clerkship materials naman, i-aano namin siya per rotation kasi may mga specific na mga materials na kailangan nyo i-prepare na specific lang doon sa rotation na yon. Okay? So without further ado, let's begin with our first rotation. So ang aming unang pinag-rotatean is yung OB. Okay? Yes. Everyone's favorite. Yeah, ang pinaka-favorite, pinaka-mabango, Wow. pinaka-fresh na department sa pinag-ikutan namin ng bonggang-bongga, 'di ba? So, let's first, kasi sa FEU, meron kaming inside and outside rotation. So, pag sinabing inside rotation, nandun lang kami sa FEU. And then, pag sinabing outside, may mga different hospitals kami na iniikutan for us to rotate. For example, sa OB, may pinorotate na kami ng RMC sa may Pasig. So, ayun. So, let's first begin with the inside rotation. Pero in general na lang din para mas matakil na natin yung OB in general. So, ano nga ba yung mga materials na kailangan nila before starting with the OB rotation? Theme? Materials na needed. Sige. Kailangan nyo dyan yung Doppler. Oo, tama. Doppler talaga. Doppler. Bumili sa Shopee. Huwag kayong Mm. maniniwala na by group, individual. Huwag Oo, oo. papalya yan. Papalya at Oo. papalya yung Doppler ng iisang grupo na yan. So, dapat ikaw, may Doppler ka mismo. So, syempre, Yes, bukod doon, anong partner ng Doppler? KY Jelly. correct. Kasi hindi naman gagana yon pag walang Hindi. KY jelly. Hindi mo naman pwedeng gamitin yung laway mote para gumana yung Doppler. True. So, kailangan may True. KY jelly. Siyempre, also sa outside rotation, expect mo na din na talagang limited ang resources kasi government hospitals sila. So, kailangan talaga technically maglalabas ka talaga ng pera kasi para Mm. mas makapag-ano ka ng mga gamit. Kasi nga sobrang limited, talagang agawan din minsan. Pero pupunta tayo dun mamaya, yung inaagaw Yeah. na machine. Lalo na, Yes. oh my God, talaga, patayan talaga doon. Pero importante yung Doppler. Although kahit nasa inside rotation, at least kahit paano meron na kayong Doppler para in preparation for the outside rotation. Kasi yung Doppler talaga, kapag pumalya yung nag-iisang Doppler niyo sa buong rotation, lahat kayo, buong group, pati yung mga i-endorse nyo na mga bagong clerks, wala rin silang gagamitin na Doppler. So, dapat meron Yeah. kayong Doppler per, hindi lang isa. Kailangan may 2 or 3. Kayo nang bahala Oo. doon. Strategy nyo na siya. And yun nga sabi ni Fame, kailangan may KY jelly kayo. Okay? And of course, kailangan din meron kayong tape measure kasi ito Yeah. talaga yung sinusukat nyo yung tummy ng Right. patient para makita nyo kung accurate ba yung mga age of gestation, mga ganon-ganon. So speaking of age of gestation, anong mga apps ba yung ginamit natin, Fame, during the time? Ano yan? OB Wheels ba yun? Alam, Yes. nakalimutan ko yung name, pero OB yun, alam ko Wheels, OB OB Wheels, Wheels. oo. Yes. Yan, ianin ko yung pictures kung saan man dito sa screen. Oh. OB Wheels, and meron pang isa is yung contraction timer. So, Oo. oo, 'di ba? Kasi minsan, yun nga yung sinasabi namin na may machine kasi na hindi talaga namin makuha kapag ginagamit or naka-hook na sa patient. So, 'pag nakakabit na kasi siya, hindi mo naman puwedeng kunin muna tapos kumbaga ipa-prioritize mo kasi yung machine, CTG machine. Kasi titingnan mo kung sino talaga yung puwede ng manganak, 'di Oo. ba? So, ipa-prioritize mo yung parang malapit na manganak or yung high risk Mm. na manganganak. Oo. Kailangan talaga mag-strategize kayo and siyempre minsan i-consult niyo rin yung mga residents niyo kung Yeah. sino po ba yung dapat naming kabitan ng CTG Oo. machine. So yun, importante rin yung pag, magkaroon ng contraction timer kasi minsan ipapa-bedside kayo ng resident. Oo. So Ay,
'di True. ba? Hahawak Sa kayo lalo ng na sa dummy, lalo na sa public. Yan talaga public host na naalala ko yun nga pala yung timer na yan. Kasi may binantayan ako dala-dalawa. Tas meron lang iisang papel dun. Tapos nalagay Correct, mo soft, correct, soft, nakapaka dito, tapos kakapay mo correct, yung isa. Ay, mm. nakakalito na siya. So, very helpful yung timer na yan. Correct. Yes. Tapos ituturo din sa inyo kasi yung for example, ano nga ba yung how do you classify yung contraction? So, Mm, sabihin nila pagka forehead, strong, mild, tapos yeah. moderate tas mild, ay yung sa lips mild. So, yon technically lahat yon i-apply nyo talaga siya and dun yung ma-appreciate lahat ng mga practical exams, lahat ng mga OSCE, kasi dun nyo talaga siya i-apply. Kumbaga, yun yung sandata nyo kapag magro-rotate na kayo, kahit ano pang rotation yan. Since sa government hospital, meron kaming chance na makapag-IE mismo. So, doon namin talaga na-appreciate yung mga dilation, gaano Yeah. ka-dilate, and iba talaga yung experience kapag naka-IE ka. Ay, true. True. Naalala ko may picture ka noon, girl. Nagmamadali tayo mag-IE, yung gloves mo. Oh my Pak! God. Ang na, nawala Nawarak yung siya. ditong pa. No, Yung nagmukha natira sa akong glove. nagmukha akong ano, parang magko-concert na ano, Blackpink, gano'n yung atake ko. Kasi guys, nagmamadali na ako mag-IE kasi ewan ko parang malapit na atang manganak si ate girl. So, True. yun kasi yung ano din, kumbaga yun ang difference talaga ng private and government hospital or public hospital. May mga ibang patient talaga sa public hospital na darating na sila sa ER or sa OB, ER, nang talagang manganganak na sila. Yeah. So, talagang hindi mo ma-expect lahat ng mga kasi usually sa mga private hospital, they already know their due date. They have a lot of prenatal checkups. So, aware sila na malapit na silang manganak. Kaya papa-confine na sila even before pa magkaroon ng malapit yung due date nila. Okay. So, next naman na kailangan nating i-share is kung ano nga ba yung pinaka-memorable na experience natin for OB in general. Go, Fi. OB. Ako, memorable sa akin, yung pinagalitan, pinagalitan ako. Grabe, nasa OPD kami noon. Nasa OPD kami, lahat pinatawag ng clerk sa group namin. Tapos sabi, sige, computein nyo yung Nigel's rule nitong pasyenteng to. Walang makakauwi kapag hindi na-compute. Tamang-tama, hindi ko inaral ang formula noon. So, nandun ako, kahit anong computation ko, syempre, mali. Kung ano lang naman on top of my head na naalala ko talaga, hindi ko alam. Ang tagal namin dun, yung tipong left and right, pinapasa nila, chinecheck ng residente. Okay, sige, tama. Yung sa akin, nagpa-check ako, mali. Ulit na naman. Grabe, parang na-stress na ako doon. Hindi ko alam, parang second to the last na ata akong natapos noon. Tapos napakatagal. Yun ang pinaka-memorable sa akin. Pero bukod doon, ewan ko, I love OB. Gusto ko yung outside rotation natin. Gusto ko yung inside rotation with the consultant. Sobrang sulit na sulit yung bayad ng tuition. Yun ang Totoo memorable. yan. Totoo yan. And also, happy din ako na kahit paano OB yung first rotation natin kasi talagang True. feel agad natin yung adrenaline and also yung talagang purpose natin. Kung ano talaga yung role natin as a doctor. Kahit clerk pa tayo, alam na natin, kumbaga na-vision na natin pagka nagkaroon na tayo ng license, ay, pwede to. Pwede kong i-consider tong OB. Parang ganon. Kumbaga, pwede mo na siyang ma-rule in during clerkship pa lang. Ako naman, for me, yung actually maraming memorable na experience sa akin. Lalo na, ang pinaka-memorable sa akin, halos lahat nasa government hospital. Kasi talagang Yeah. sinubok ako talaga ng panahon doon. Sinubok talaga yung yung pagiging moarte ko na wala na doon. After that, True. True. talaga, pagka nasa government hospital ka, walang arte-arte dapat doon. Wala. Kailangan, alam mo talaga na lahat ng pwede mong i-expect, may expect mo doon. Like for example, yung talagang kasi syempre pagka pinapairi mo yung mother, parang ang pinapaano mo kasi sa kanya is para kang tumatae, para kang Yeah, Jimmy-Jibs. Oo. jumejebs. So parang yun yung yan sa utak nila. So may isa doon na parang ending talaga, sasabay na siya. Pasensya, pasensya po sa Pasensya mga na. kumakain. Oo. Ganun po Pasensya na. talaga ang Pero realidad. ganun po talaga ang katotohanan and Yeah. syempre, um,
as clerks, syempre, expect mo na may iba ring trabaho yung mga seniors mo. So, role mo na yon. Kasi syempre kulang din ng tao eh. So, kailangan tumulong ka din. Kung anong pwede mong itulong, itulong mo. Spray mo na ng Lysol. Girl, yung natandaan ko yung mask ko. Well, parang ano ba Yun. yun, yung mga kating ko, bubudburan ko na yan ng kating ko bago pumasok ng LRDR para lang makatulong sa akin sa 12 hours na yun. Sobra. Kasi, halo-halo na yung amoy, guys. Also, Yeah. syempre, yung mga kama rin sa government hospitals, hindi lahat ng mga patients kasya sa isang bed lang. May tendency talaga na pag sabay-sabay yan pumasok, pagkakasyahin yan. Kasi syempre, alam namang, hayaan mo lang sila na dun lang sa ER or nakaupo lang sila sa monoblock, di ba? Parang hindi mo alam baka may lumalabas na palang ulo dun. Oo. So, with that, yun ang isa yun. Pero yung pinaka-memorable talaga sa akin is yung nakita ko at na-witness ko yung normal delivery ng twins. As in, parehas pa Perfect. silang Dahil, encephalic. And also, G1 pa siya. So, first time mother, tapos bata siya. Well, di ko nga sure, parang minor pa nga ata yun. Kasi yun din yung parang mafe-face mo sa government hospital, ang daming mga minors. Sad reality siya, mga teen pregnancy, talagang nakakalungkot. So, ayun, first time ko nakita yon na twin sabay and nagawa nila ng mga residents oo, no. mailabas ng cephalic parehas. So, yun, napaka mind-blowing. Kasi syempre, halos lahat ng mga nakita namin sa government, bihira yung mga cesarean, ganyan, halos lahat normal delivery. So yun, napaka-amazing talaga. And with OB talagang mabilis. Kailangan mabilis mag-isip, mabilis Yes. makapag-decide. Kasi Yeah. pag babagal-bagal ka, maapektuhan. Hindi lang yung baby, pati yung mother na nagdadala nung Oo. fetus. So, Exactly. lastly, for OB rotation, ano ang mabibigay mong rating from 0 to 10? Rating. Ayan. Yes. For Ako, both inano ko inside and siya. outside na 'to, ah. Oh, sige. Kinlasify ko kasi siya sa difficulty niya, enjoyability, pati sa pagod level. Ay, Oh. winner ka Sa, diyan. siyempre, assignment nga, B. Oo, Oh, so, winner ka diyan. sa difficulty ko sa OB, both in and out, mga nasa 7 siya for me. 7 out of 10 siya for me. Hmm, Enjoyability ko, nasa 8. Yan, 8 out of 10. Enjoy naman. enjoy. Pero kasi, syempre, first rotation ko OB, so kapa-kapa. Pero na-enjoy ko siya. Hmm, Tapos, pagod level, mga ano to, mga siguro 9 to 10. 9 to 10 out of 10. Pagod ako, be. Kasi correct. hindi lang naman kami nasa LRDR, nasa ward din kami. So, ang daming lahat ng mga extraction, everything, yan. Kami din gumagawa. No? So, yan sa akin. Yeah, mga labor work talaga. Kasi yun nga talaga ang role mo as a clerk. Halos lahat ng mga paperworks and yung mga even IV insertions, blood extractions, syempre aasahan nila kayo doon bilang kulang na nga ng tao. So, kailangan dun masusubok talaga yung skills. So, kumbaga sa inside rotation, more of theoretical. Sa government, more of ma-experience mo talaga yung mga skills na Skills kailangan talaga. mong matutunan. Which is very thankful ako na na-experience namin yun kasi na-apply namin siya even during internship. So, Yeah. talagang malaking bagay siya. Kumbaga parang pagka for example, may mga IV insertion tapos hindi maano ng mga kasama mo, parang, "Okey, tabi kayo diyan." Gano'n. Yeah. Parang may kasamang yabang siya kasi nga na-experience namin, Yeah, experience na. na-survive namin. So, talagang thankful ako din sa mga experience namin na 'yan. Okey, so ako naman, ang rating ko for OB, for me talaga same na lang din kay Fame na, sa enjoyability, pagod level, and also yung ano nga isa mo? Nakalimutan ko yung isa mo. Yung difficulty, yeah. Difficulty. Okay, for difficulty siguro mga nasa ano lang siya sa'kin, nasa 6 out of 10 kasi ano naman siya, lalo na group kami. So, talagang Yeah. teamwork talaga kasi siya. So, hindi namin napapansin din yung pagod kasi nagde-deck yung tawag, delegate kami ng task. So, mas nagiging light yung load namin para 'pag nag-endorse din kami sa mga incoming, mas light na rin yung mare-receive nila na trabaho. Kasi mahirap talaga yun, guys. Like for example, may iniwan talaga kayong work or yun yung mahirap din sa OB, eh. For example, yung nanganak siya
parang 5 minutes mag-a-out ka na or 10 minutes mag-a-out ka na. Wala ka na magagawa, naka-scrub ka na, eh, naka-face Yeah. gloves ka na. So, wala kang choice kundi mag-extend. So, Mm. kumbaga sa OB expect mo talaga siya na bilang Oo. surgical specialty siya, expect mo talaga na mag-e-extend ka. And, um kumbaga beyond your, time. And thankful na nga kami kasi yung mga clerks daw before 36 hours, kami 12 hours na lang kami. Yeah. Pero yun, nagrereklamo pa rin kami kasi bakit? Bakit puwede naman magreklamo? Bakit? Oo, puwede Oo, naman. kayo dito. Nakipag-away. So, enjoyability, same with me, 8 out of 10 kasi sobrang dami mong mashi-share na mga memories Hmm. and mararant na experiences during Mm. OB to the point na sobrang naging masaya siya. Nakakapagod, so yung pagod ko din is nasa 9 na rin. Kasi yung pagod na yun pagka napahinga mo naman na siya, okey na. Pero yung mga na-experience mo na mga memories and mga unforgettable moments, yun yung magpapasaya and kahit papaano makakalimutan mo rin yung pagod kapag na-experience mo yung mga kuwento rin ng mga patient, tapos dun makikita yung talagang sobrang yung may mga mothers na talagang multigravida, yung sobrang dami ng mga anak na tipong 'pag umubo lalabas na yung Oo, baby, lalabas. gano'n. Gano'n talaga as in grabe, as in yung minsan nga may isang time um, sa isang day na nagro-rotate kami sa OB na talagang wini-wheel pa lang siya sa OR, nanganak na siya mismo sa hallway. Nanganak na 'no? Yeah, oo, Oo. naalala ko yung ganyang 'Di story. ba? Tas yung intern, yung PGI namin nun, as in nakahawak na siya dun sa mismong Oo. kay filaret ng mother. So pinitigil niya na talaga. Kumbaga parang, "Wait lang po, wala pa tayo sa ano." Pero siyempre tsaka may takot din kasi kami nun na Oo, sinasabi sa bawal amin manganak oo, 'pag nanganak daw sa sa PIDYA. ward or nanganak daw sa waiting area, demerit daw yun. So, True, true. parang on our end kailangan talaga nakabantay talaga kami kasi siyempre unhygienic din and so delikado rin sa Oo, mother and sa baby na mga anak siyempre doon, 'di ba? correct, correct So, ka. ayan. So without further ado, let's proceed with our next rotation, pedia. So sa pedia naman tayo. So, ano nga ba yung mga mae-expect ng isang clerk sa pedia rotation? So I'll begin. So sa pedia is ano kasi siya, iba-ibang rotatean mo diyan. May ward din or yung mga nasa room na mga patient. May NICU, yun yung mga newborns na kailangang i-monitor and may PICU din. So yung PICU, yun yung parang intensive care unit na pedia. So yun yung parang counterpart ng IM. So ang kailangan expect niyo siyempre is kailangan alam niyo yung mga vital signs pa din, yung mga derange, and also kailangan yung pinakaimportante actually sa pedia, actually wala akong mahanap na talagang parang okey na nakatulong sa akin na pediatric calculator. Pero kailangan, bread and butter talaga is yung how to, proper dosing and also yung fluid rate, yung mga holiday cigar, yung mga ganyan. Kailangan, um kahit papaano meron kang notes or aware ka talaga sa mga 'to kasi yun yung mga kailangan mo na i-compute kapagka magpe-prescribe ka na. Pagtutulungan mo yung resident mo na mag-prescribe for example sa mga outpatient. So, yun halos lahat yung sa mga pedia and same lang naman with IM na kailangan may pulse oximeter, may stethoscope, may BP cuff, and also yung BP cuff kailangan talaga specific siya for pedia kasi may mga bata talaga na sobrang liit ng braso. So, kailangan mas specific talaga siya sa pedia. And, ayun halos yun lang naman din, halos same lang din siya sa mga monitoring naman ng IM. Sa PIDYA kasi parang OB daw na either you love it or you don't. Ang daming iiyak kasi na bata. So, kung Yes, lalo na totoo. maririnig mo, "Ano ba 'tong mga bata?" Basta madami akong kilala, ayaw nila ng bata, ayaw nila ng umiiyak, eh, wala naman kayong magagawa, 'di ba? Lahat tayo Yes, nasa PIDYA, so titiisin mo 'yun. mm. Tapos at the same time, expect mo din na dalawa pasyente mo, especially kapag nasa private hospital ka. 'Pag may guardian 'yun sila, tapos ikaw din, siyempre mino-monitor mo yung bata. Meron ako nung patient sa private hospital. Tapos, siguro galing States yung ano, yung guardian. Tipong pagpasok ko pa lang, parang, sa States, ano yan, bago sila pumasok, dapat mag-ano sila, parang, naka-alcohol na and everything, ganyan. Parang,
papasok pa lang po ako, ma'am. Papasok pa lang po tayo. Wala pa po akong ginagawa sa baby Oo. niyo. Oh, so talagang dalawa pasyente mo dun. Guardian pati yung bata talaga. So, Mm. expect mo na kailangan mo maging patient. Yun Mm. talaga, hindi mo pwede, syempre hindi ka naman pwede magsalita, mag-talk back, di ba? So, Yes. wala, yun. Kailangan patient ka, nasa right state of mind ka pa rin. Sa ER, for example, yung mga simpleng ubo, simpleng pagsusuka, yung mga simple-simpleng gano'n, minsan may makikita ka rin talagang mga mas malala pang sakit na tinitingnan ng patient. Kumbaga sa 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 mata mo, mukha lang siyang simple, pero sa bata marami na pala silang Grabe, hinaing ng mga oo. sakit. So kumbaga Tama. hindi mo rin masisisi talaga yung mga parents na siguro isipin mo na parang, "Ay ano, ilang araw na palang ubo, bakit ngayon lang dinala?" So may mga gano'n namang instances na talagang gano'n, na parang ubo lang, ganyan. Pero iba rin kasi yung parang may mabigay kang answer sa kanila para Yeah. kumalma rin sila. Kasi siyempre iba rin yung assurance na makukuha nila bilang ikaw, doktor ka nila. Pero yun nga, ang difference lang naman during that time na clerks lang kami is ingat din kami sa sasabihin namin kasi hindi naman talaga kami dapat yung may final say. Dapat talaga yung mas senior sa amin or even consultants. Kasi mahirap kapag sa clerk mismo nanggaling baka ano pa, madamay pa namin yung resident kung ano man yung mga Yeah. sabi namin tsaka mali pa, nakakahiya din. Mm. So, now let's proceed with our pinaka-memorable na experience sa pedia rotation, both inside and outside. Ako, sige. Memorable, inside muna. Siguro yung inside, isa lang kasi pasyente nun, yung sa PICU. Feeling ko alam mo 'to. Oh, yeah, Isa yeah. lang siya, na Mm, napaka-cute niya, napaka-pogi niyang bata. So, yes. hindi ko alam, dun ako na-deck ng ano, nung time na yun. Mm, Tapos talagang, sabi lang sa'kin ng residente, ay sabi sa'kin ng JCON, "Diyan ka lang, huwag kang aalis, bantayan mo lang siya buong magdamag." Nandun lang ako, parang buong buong 12-hour shift ko. Oh, pero okey yung baby, okey siya. Mga mm. ilang taon, siguro mga 2 years old siya, okey siya, ganyan. Tapos ang memorable memorable siya for me kasi pabalik-balik na siya. So, ayoko Oh, namang yeah. mag-assume pero yun, pabalik-balik Oo. siya, oo. Oo, kumbaga marami na tayong iisipin kasi kung bakit pabalik-balik yung patient and siyempre marami kasi sa like for example sa pedia kasi 'di ba sobrang extensive ng history, may mga feeding, nutritional, social environmental background, mga gano'n. So talagang dun mo makikita na parang parang may something, bakit pabalik-balik si patient? And yung concern parang halos same lang or minsan may nadagdag naman 'no, parang iisipan mo na ng parang nakakapagtaka siya. 'Di Mm, ba? Parang, ba't gano'n? yeah, So, 'yun, siyempre hindi naman nadi-disclose dito 'yun kasi siyempre oo. patient ano na 'yun. So, for me naman, ako yung pinaka-memorable sa'kin ay kuwento ko muna pala yung sa inside rotation na 'yun kasi pagka ang ginagawa kasi naming strategy that time is 'pag nasa NICU ka na kasi, hindi ka na kumbaga magpapalit ka pa kapag lalabas ka. Oo, So, may dinedek kami na isang tao lang na naka-assign lang sa labas, like hmm, pupunta sa ward, magche-check ng mga naro-room in na babies. Kasi kapagka ano na sobrang hassle, for us na magpalit and everything. Pero during that time kasi may mga nade-deck din sa PICU kasi bihira lang naman na may patient sa PICU. So, ang nangyari yun nga, with Fame, na-assign siya sa PICU. So, the rest of us is either nasa NICU or nasa ward. Pero technically naman, majority ng nasa ward, ibang group sila. So, ganun lang yun. And then AM, then PM. So, palit-palit lang kami. So, for me naman, ang pinaka-memorable for me is sa government pa rin. Kasi sa government, yung tipong papasok pa lang ako, as in nakabag ako and everything, dala ko yung mga vital signs kit ko, may nag-a-announce na code ay, blue. oo, oo. As in, hindi ko pa nabababa yung bag ko. So, cold blue. Tas lalakad ako ganyan. As in, ako ang ano lang lalakad ko, ta's may nasa likod na akong residente na tumatakbo. Sabi ko, "May Oo, kailangan ba tumakbo rin ako?" Sabi kong gano'n sa utak ko. So, nilagay ko yung bag ko, nag-in ako, kasi siyempre baka mamaya sa pagtulong ko agad sa ano, maiwan ko yung bag ko somewhere else or hindi pa ako makapag-in. Kasi may isa kaming rotation sa outside na
kami lang yung nag-night duty. Kami lang, school lang Oo. night duty. Yeah. So, mag-isa lang kami. Oo. So, para kaming, so, pag nag-ano kami, nag-uusap na lang kami sa chat kasi malayo yung ward. 2, 3, 8, ganyan. Eat. Oo. Malayo siya. So, talagang hindi namin makamusta yung isa't isa. So, more of sa chat kami or magkikita kami pag mag-out na kami sa umaga. Oo. 'Di ba? Tipong So, gulo-gulo na yung buhok ng isa. correct. Sobrang haggard na. Kasi pag nakita mo na True. sa umaga parang, buti tapos na Nangyari tayo sa sa'yo, night be. duty, gano'n. And, well, kami ni Fame, swerte kami sa napunta sa amin. True. Ay, true Yung yan. kasama namin na mga ka-group, si Fame, ay si Rain, tsaka si Patrick, sila yung parang na-dex, Malas. oo, namalas sa mga words na talagang napaka-iba rin Toxic. talaga. Yeah. Oo. Oo. So, ayun lang yung nakaka-sad na reality sa ano, na hindi lahat ng patients talaga magagawan mo pa ng paraan. Kumbaga, yung iba 'pag nagko-code kayo, hindi lahat yon lalagpas sa code or kung mag-code man kayo, kung mabuhay man yung patient, hindi lahat ng patient tatagal din. Kumbaga, may mga iba ring times na nakakatatlong code pero hindi talaga na-stabilize yung patient and talagang yung patient hindi na talaga ma-regain yung consciousness and syempre mas nakakaawa kasi bata. Kaya pag nagko-code, minsan di na talaga ako nakakatingin sa mukha ng patient kasi talagang Yeah. iba na nakakaawa, nakakaano. So yun, sad reality. Let's rate Pedia as a rotation from 0 to 10. Okay. Sa akin, difficulty ko ng Pidya, mga 5. 5 Ay, out of 10, oo. Enjoy ko naman siya. Tapos, enjoyability. Yun, enjoyability. Siguro, ito 7. 7 out of 10. Tapos sa pagod level, pagod, mga 4 siguro. 4. yeah. Oo, kasi, yun nga, sabi ni Kenny, swerte kasi kami sa, namin, sa outside route namin. Hindi kami masyadong pagod Yes. talaga. Yes. Kung tapos, yun nga, mag-isa ka lang dun sa ward na yun. Tapos, imaginein mo, tas toxic ka pa. Ang dami mong gagawin. Yun talaga, siguro mag-iba yung rating ko. Pero since, yun sa ward 8 ako, yung mga neurosurge na patients, yan. Hindi siya toxic ka, no? Mga 3 Yes. to 4 out of 10 sa akin. So next naman is ano na to, beyond um pa-December na. So ito na yung time na November, December. So ito yung Oo. time na kami ay nagro-rotate na sa aming electives. So ito kahit medyo summary nilang, ako muna. So personally kaya pinili ko talaga yung psych kasi um ano talaga siya sa akin, is something na nakaka-curious for me and malaking bagay talaga sa akin yung mental health. And also, during that time kasi I was considering to take the USMLE and kailangan daw kasi kahit papaano makapag at least 2 times kang makapag-rotate sa psych department. So, kaya yun yung mga factors ko bakit pinili ko rin yung psych. And let's be real, yung psych is very chill ang schedule. Kaya kinonsider ko Oo. rin siya. And during that time, halos lahat ng psych namin na electives was online. So, malaking bagay siya sa amin. So, for honest naman, sobrang fun din ng rotation na 'to. Ang babait ng residents, ka-humor ko yung mga residents, and sobrang, chill lang din ng rotation and sobrang high yield ng mga lectures na ino-offer ng ANES. So, hindi rin ako nagsisisi na pinili ko yung ANES. And kumbaga good combo yung napili namin ni Fame. Kasi with FEU kasi, you get the chance to choose, elective rotations. So, ito yung mga subspecialties or specialties na hindi mo na madadaanan during the major rotations. So, may choice kayo during enrollment pa lang. Kumbaga, dun pa lang mapipili mo na kung ano yung gusto mo. Okay, Fame, ikaw, anong masasabi mo sa ANES and Psych? Ako same, yun din. Parang elective ko din, psych pati anis. Mm. Psych naman, yung kay Kenny maganda explanation niya kasi pang USMLE niya, Yes, oo. talagang siya, curious siya, gano'n. Ako Mm. psych graduate ako, so although psych graduate ako, very different pa rin naman yung psych kapag sa medicine. Yeah. So nung nag-psych na elective, pinili ko siya kasi gusto ko makapagpahinga. Gusto ko pang pahinga, as in, Mm. yung tipong mararamdaman niyo yun. Pag nag-OB kayo, tapos nag-pedia, o kaya sunod-sunod, malas pa kayo, sunod-sunod talaga yung mga majors nyo.
gusto mo rin talaga magpahinga. So, Hmm. syempre, in-offer, pag sa psych na elective, nung time namin, purely online siya. So, nakapag, after ng online classes namin, after ng mga group works na kailangan gawin, may bonding ako with my family, may bonding ako with my parents, tapos yung fiancé ko noon, now my husband. So, nakapag-bond kami. Pero overall, siguro yung regret ko lang, yung may time kasi na nag-offer sa amin na kung gusto namin mag face-to-face, kung gusto namin pumunta sa ganitong forum, ganyan. Ewan ko, siguro pagod lahat. So, nag-no kami. Oo. Eh, ako pa Super leader ata ngayon, that time. Sabi ko, oo, "Oh, ano na oo, guys, may gusto ba? Walang oo. takers, walang takers." Pero regret ko yun kasi feeling ko talaga marami akong matututunan kasi very Yes. parang insightful si Doc, nagtuturo talaga siya. Oo, Ewan ko, siguro ito yung dala ng pagod lang. Hindi ko oo, naman inaano na ayaw ko nung pumunta, pero yes. sorry Doc, ngayon Oo, gusto ko pero wala na. Hindi ko na mababalik yung panahon na yun. oo, 2 taon na pong nakalipas. Oo, Pasensya na po. Puwede po kami pumunta diyan ngayon, message niyo lang kami. Willing na po yun. kami ngayon. Sa So Anes ko ayun, sa naman, Anes. sa Anes, same din, mabait, very mabait yung mga resident. Tapos, hindi siya yung mag girl, 'di ba tatlo tayo ni Pat nun? Tayo Oo, magkakasama. So, pag yes. may pre-assessment ng sa anesthesia, pupuntahan namin yung patient, Mm, interview. mm. Tapos kapag wala masyadong ginagawa, may ano lang kami, nandoon kami sa small portion ng abandoned na station nung ewan ko ba kung anong floor yun. Tapos nandun lang kaming tatlo. Tapos, wala, pag wala namang patient gaano, tulog lang kami Oo, or sa may watch desk. ng mga YouTube Oo, videos, watch. ganyan, Oo. oo. Kasi sobrang Akala mo ano talaga, mag-aaral, eh, 'no? oo, sobrang ano talaga ng ANES department, sobrang chill lang nila as a department, Yeah. pero at the same time, may mga lectures pa rin na Oo, talagang ganda ng makakatulong, lecture. oo. Mm. At saka sobrang ano rin nila, during the schedule talagang they prioritize yung Christmas break. Talagang Yeah, oo. Christmas Yun break din, kami. oo. So, talagang sobrang ganda ng naging Oo. schedule namin during that time kasi, priority talaga nila yung holiday breaks. Kaya talagang malaking bagay True. na and thankful din kami na napunta kami dun sa electives rotation during the holidays. Kasi siyempre imagine mo hindi ko rin ma-imagine yung sarili ko na nasa major rotation during the holidays, 'di ba? Parang sobrang ay naku, buti na lang talaga swerte kami as a group. Oo. Mamimili ka nga lang, 'no? Ay, oo, mamimili ka lang kasi, either yung January pala natin, start na ng IM. Yes. Tama, 'no? Oo, Yun, oo. tama, So, tama. mabuti. So, it's a good rest kumbaga before True, going to another major rotation. true. Okay, so with CFM naman, Community Family Medicine. So, ano ba ang usual na ganap ng isang clerk sa CFM? CFM, ito more on tayo, census. No, talagang very sa census ang CFM. Mm. Yung medications na binibigay, what time binigay, tapos nag-a-add-con tayo dun, right? Yes, oo. Tsaka Oo, seminars din pagka oo, meron, seminars, pinapag-attend oo, kami and may OPD rin sila so we get the chance to, write prescription tapos che-check ng resident, tapos papapirma sa kanila, bibigay sa patient. And compared sa IM mas konti ang OPD patients ng, CFM. Kasi technically oo, sa decking na rin siguro, masyado pa rin nade-deck sa IM during our time. oo, I sa don't know na IM lang 'yan. ngayon kung papaano mag-deck ngayon sa OPD natin, kung yung mga, hindi gano'n ka-ano sakit, kung dinadala na ba sa CFM para equal load. Pero during that time halos parang 2 to 3 patients tapos na tayo. Okey lang. So, parang it's a very chill rotation. So, Mm. ano 'yun, mali pala yung naging ano ko, November ata yung CFM pala natin 'no? Parang Oo, November. November December tapos pala yung electives. electives, Oo, mm. so ayun kumbaga, technically yung November, December combo namin, it was really a break. Yeah, Kumbaga, hindi talaga namin masasabing, napagod kami during November and December. Kasi with CFM kahit 1 month lang siya, sobrang laking
ano siya, na nakapag-community work kami. So yun, may mga project pa pala tayo nun 'no, yung sa community na meron kaming parang program na hinanda, Yan. tapos may mga questionnaires na pinasagot sa mga patients, tapos, um, nag-interview din, parang may form kami na pinapasagot sa patient, ini-interview namin. Parang OPD setup pero community. So, yun, sobrang laking bagay na na-experience namin both community and yung family medicine side ng CFM. And also, thankful din kami na-experience din namin yung, subspecialty ng family medicine, which is yung palliative. Oo. Ay, So, palliative yun. oo, tas sobrang bait din ng consultant namin sa palliative. So, talagang nakita namin kung papaano ma-address ang isang, patient na nasa end of life na, kung papaano ba yung atake, kung papaano ginagawa yung mga medications na binibigay sa mga patient na nasa palliative care. Tapos kung papaano rin nire-refer ang mga patients na for palliative. So, gano'n. Sobrang Sobrang maganda yung naging ano namin sa CFM, and also, um, with regards to sa pagod, hindi siya gano'n nakakapagod compared sa ibang major rotations. And Mm. 1 month lang siya na wala namang outside rotation, dun lang kami talaga sa aming, sa FEU. Yung outside na namin technically is parang community, pero O yung within the 1 month community. lang siya. Mm. Okay, so now let's proceed with IM, isa sa ating big, Oo major nga. rotation, IM. So, ano nga ba ang usual ganap ng clerk sa IM? Well, usually vital signs, 'di ba? Vital signs, and siguro sometimes magagamit mo rin yung mga natutunan mo during yung BLS training. So, yung mga code, Oo. pag-assist sa code, Oo. Gamit oo. na gamit yan. Yes. And of course, sa outside rotation, still may mga ano pa rin, blood extractions, tapos mga IV insertions, meron pa rin. And also yung importance talaga din ng kaalaman mo with the different medications. Kasi kung technically alien sa'yo yung mga ibang mga medications, di mo rin ma-explain din sa patient. For example, out of the blue, magtanong sila, "Para saan po yan, doc?" Eh, hindi mo masagot. Siyempre nakakahiya rin 'yun na siyempre baka yung mismong patient is, magtaka na sa, credibility mo. Kahit Yeah. clerk ka lang naman, for sure pinagkakatiwalaan ka nila nung patient. Memorable ko sa IM, same dun sa ano, um, public, government hospital talaga. May time na yung IM kasi yung time na transitioning naman tayo, kasama na natin yung mga bagong clerks na, 'di ba? Oo, So, correct. nagbabay na tayo sa mga Mag-graduate, seniors senior natin, natin, tapos oo. nag-welcome naman tayo sa mga bago. So, siyempre sila kapakapa din. Tayo din naman kapakapa tayo sa IM. So, Oo. lahat nag-ano lang, government hospital kasi may time na dalawa lang kami sa ano na yun, dalawa lang kami assigned sa area na yun. Tapos nag-double code pa. Yung double code na yun, magkabilaan pa. As in, itong bed. So, tas, nandun na kami, dalawang clerk lang kami, hinati namin, tapos siguro pumunta din yung mga nurses and mga residents namin, gano'n. Pero grabe, kami lang, pagod, as in pagod. Kasi isang resident do'n, isang resident dito, tapos akong clerk, tapos yung kabilang clerk na yon. Tapos yun, very nakakapagod siya. Tapos maya-maya after nun, code na naman sa kabila na naman. Yeah. Grabe, grabe IM yun. Do'n mo, tama, do'n mo magagamit talaga yung natutunan mo sa BLS. Yes, and siyempre, aside from yung sa BLS, mag-aano ka na rin, kumbaga yung sequence, kumbaga makikita mo Oo. na kung ano yung ginagawa talaga during a code. Pero siyempre, sa BLS, more of simulation lang siya, iba pa rin yung talagang ma-experience mo siya real time. So iba yung ma-experience mo siya talaga na ikaw mismo yung nandun, ikaw mismo yung nagpa-pump. So talagang pagod talaga siya, as in sobrang paguran talaga siya. Umabot talaga sa point na ulit-ulit yung code, yung puwersa ka talaga sa pag-pump nawawala na. Oo. As in Yeah. sinasabihan na ako ng mga residents na parang, "Doc, okey ka pa ba? Switch na. Switch na." Gano'n. As in may mga minsan minsan 10 seconds pa lang parang yung mukha ko gusto ko na makipag-switch, gano'ng mga level. Oo, kasi may isa rin ako naman ang memorable for me sa government din. During that time na talagang wala na akong ma-appreciate na pulse sa patient.
So, ako siyempre nahihiya pa akong mag-ano, kumbaga wala pa sa akin yung parang confidence na magsabing, "Code!" Ikaw ako eksena, 'di Oo, ba? Siyempre oo. ano yan, eh, sa ER yun. So, andun lahat ng mga patient, hindi ako puwedeng sumigaw ng, "Code!" Ganyan akong eksena. So, ako pumunta muna ako sa PGI ko, "Doc, puwede Oo, confirm mo wala talagang pulse." So, ganyan siya. So, pumunta naman yung PGI. Kinonfirm kung wala talagang pulse. So ayun, wala daw talagang pulse. So siya na yung pumunta sa resident, tumakbo na siya. So ayun, "Doc, wala po pulse," ganyan. So kumbaga dalawa na kami na nagsabi na walang pulse. So dun na pumunta yung mga resident, nag-start na, nag-ano na ng mga vasopressors, mga pressors, ayan. So ayun, in fairness naman, na ano yung patient, na bumalik yung pulse. Pero ang ano naman ng patient, hindi na siya tumagal. Kumbaga, um after na mag-code, mga ilang ano na talagang kahit ano pang dagdag ng, mga pressors, hindi pa rin talaga naka-survive yung patient, and yun talagang coma na siya. Kumbaga, hindi na maganda yung prognosis ng patient during that time. ako ano, nasayahan kasi ako kasi nag-San Lazaro nga pala tayo 'no. Oh So yeah, kalimutan nag-Animal ko, Bite oh, Center, Animal oo, Bite Center, yeah. oo. So, nag-enjoy ako dun. Share ko lang, may time kasi na, hinati-hati din tayo 'di ba sa AB, I mean sa San Lazaro Yes, kung saang oo, ano oo. ka, area ka, gano'n. Mm. Meron sa So ward, meron kami, sa Animal Bite. oo. So nasa ward ako nun, tapos may kasama tayong ibang school. Oh 'No, so yeah. oo. So, dalawa kaming FEU tapos 5 silang galing sa ibang school na yun. Naghanap sila ng magvi-VS. Eh, sakto Oh, before nun sabi nung ibang clerks hindi na sila magdadala ng pang-VS na bag kasi wala, 'di naman daw need. Rarely needed siya, wala daw, gano'n. Pero nagkakutob ako, sabi ko, "Hindi, magdadala ako." Putik, buti na lang nagdala ako. Nakatingin sila lahat ng pati yung mga clerk, nakatingin sila sa'kin kasi ako lang yung may VS kit dun. VS, Oo, kasi oo. sabi nung doksolante, "Pa-VS." Alam siyempre 'pag gano'n na yung narinig mo parang agad-agad ka dapat sumunod ka, eh, 'no? So, Yes. buti na lang kasi kung hindi, damay-damay kami mga fellow, mga clerk. Ewan ko baka nakain na kami ng buhay dun. Pero Oo. yun, ang natuwa ako sa ano ko, sa experience ko with San Lazaro. Naalala ko nga pala nag-San Lazaro tayo. Yeah, 5 days lang ata yun 'no, 5 days? Oo, For IM naman, for me, pagod, siyempre pagod talaga siya. Halos same with pagod. Ruby, eh, Mm. nasa 9 out of 10. Wait kayo kasi may 10 ako, eh, pero maya-maya na siya. May 10 ako, eh, pero nasa dulo siya. So so ayan, for me, sa ano naman, sa enjoyability nasa 9 din. Actually, for me, sa pagod, sa enjoyability, and also sa experience, sa learnings, 9. Sa experience and learnings, more of 10 kasi ang dami talaga natutunan sa residents, seniors, sa consultants. And also sa mga patients, ang dami ko natutunan sa patients, sa mga stories nila, Yeah, and also kumbaga sila yung mga sakit nila yung magiging teacher mo. Kumbaga parang refresher mo siya, eh. For example, may sakit sila na sobrang unique, parang mapapa-search ka. So technically aral na rin siya. oo, So, sobrang malaking tulong talaga niya, and also yung mga oo. magagamit mo siya even sa boards. Oo, So in fairness, gamit sa tama nga. PLE. Tama nga yung sinasabi nila na talagang lahat, kaya kaya 2 years din ang clerkship and internship combined. Kasi talagang malaking tulong siya pagka in-apply mo na siya sa board exam and Oo, even sa totoong buhay na, kapag pasado ka na. So, tama. ayun. I am ano ka sa'kin, with high rating. With high with Hindi high sila grades star, 2 kay stars ka Kenny. sa'kin. Kenny approved. Ay, difficulty siguro mga nasa ano sa'kin, mga 8. Ewan ko, bugbog sa inside kasi namin, bugbog kami sa ano, sa Adcon. Oh, alam mo yan, girl. Oo, Bugbog lahat sa Adcon, lahat sobra. talaga. Oo, tipong Sa gabi pa lang, type na type yung mga bakla, oo, yung maistorbo. walang time na hindi ka manginginig dun. Mm, Lalo na may mga specific days talaga na grabe, na mm. hindi May ka specific makakapag consultants din na hindi na natin oo, babanggitin. oo, 'pag Kilala, 'pag kung may mga FE na nanonood dito, kilala niyo na yun, hindi na namin oo, 'pag babanggitin. 'pag dun ka sa tapat sa ano, yung uma-attend talaga ng face to face na admon, patay ka. Oo, oo, Isa-isahin kayo niyan. 'Pag hmm, 'di ka nakasagot, ewan, 'di ko na parang papahiya ako or ano, oo. mako-question mo kung tama ba talaga yung kinuha mo.
Yes. So, pero in fairness din naman, nakakatulong naman siya, 'di ba? Siyempre mapu-push Oo. ka na magbasa. Oo. O yung mga CPG guidelines o TB, Mm. sa DM, hypertension, may babasahin mo Yes. 'yan. Gamit na gamit 'yan sa IM kahit saan ka magpunta. Tapos sa enjoyability, ako siguro mga 7 to 8 ganyan. Okey naman Oo, sa'kin ang oo. IM. Mm. Siguro hindi lang ako pang ano, hindi ko lang talaga bet tong IM. Nung time na Oo. yun, yung time na yun ko Yeah. siya bet. Tas ang pagod level, ay sa'kin 10 siya be. 10 10 'no? siya for 10 siya for me. you, okey. 10 siya for me, sorry. Pala yung sa Adcon, kasi Oh, yung go. Adcon kasi, ano siya, eh, lahat ng bagong admission, i-a-Adcon mo yon and then pipiliin niya ng consultant kung ano yung i-di-discuss Oo. niyo. As in, ano yun, may rundown kami ng diagnosis lang tsaka demographics ng patient. So, ano siya, parang roleta or something, parang tuturo na, sige discuss niyo yan, yung kunyari, leukemia, sige leukemia tayo, gano'n. As in, hindi mo rin alam kung mapipili mo yung case mo. So, during that Oo. time, magdadasal ka talaga kung, "Ay please, wag po sana Oo. yung sa Yun akin." yung raffle na ayaw mong manalo. Correct, Talaga. oo. Tapos siyempre hindi as a clerk, may certain part ka lang naman na ire-report, 'di ba? Kasi may next part na differentials, mga PGI na yon, tapos PGI. yung mga laboratories, mga ano sa resident na yon. So, Resi, hindi lang naman ikaw as a clerk ang mapapahiya, kumbaga as a oo. team kayo. Oh, Pero tatlo kayo. tatlo kayong naboboljak doon. Pero since kayo-kayo lang naman din, like magkakasama kayo, Oo. mga co-clerks mo din, kasama mo, mga PGIs na nandun, kasama mo. Pero iba kasi yung feeling na parang nape-pressure ka na parang, "Shit, parang oo nga 'no, ba't di ko naisip 'to?" Yung mga gano'n Oo, during that time. oo. Tsaka nandun kayo sa harap, eh, so may spotlight nasa inyo. So, talagang ano rin siya, ibang ibang level din ng anxiety ang mabibigay. Pero True, for me, sobra. thankfully, with the 1 month of rotation sa IM, isang beses lang ako natawag Ay, sa ako parang Adcon. wala. Ikaw nga wala, 'di ba? Swerte ka Oo, parang talaga. wala ako. Pero ang ating friend na si Miss Marjorie, shoutout sa'yo. 3 or 4 na beses ata siyang natawag. Kung nanonood ka Shout dito, Marjorie, Miss Mar, shout out, Miss shoutout sa'yo. Marge. Kasi Diyos ko, 3 beses or 4 na beses siyang natawag. So sobrang, ewan ko, napakaswerte ata talaga niya pagdating sa mga Adcon na ganyan. So, Siya talaga ang top siya 1. talaga, para sa kanya talaga yung Adcon. Sige, ENT and OFTA na tayo. ENT and OFTA. So, for ENT, masaya siya kasi masaya rin yung mga residents and sobrang babait din ng mga residents. Lalo na yung mga mas senior na resident, mas ano siya, Oo, mas mabait. tropa-tropa Kumbaga 'no? mas tropa, mas ano Hmm. sila. And siyempre may mga iba rin, during that time may nakasama rin kami na pre-res, si Doc Bianca, sobrang chill din niya. Oo, hi Doc Sobrang Bianca. sobrang saya, sobrang kalog Hmm. din, ka-humor ko din. So, Oo. sobrang memorable ng ENT and also, ano siya yung surgical rotation namin na chill lang, na hindi siya kasing lala ng major na surgery na talaga. Same with OFTA din, sobrang ano din, sobrang saya din and sobrang ganda rin ng times ng schedule and may ano rin, may night duty, may AM duty, pero hindi siya kasing toxic ng ibang rotations na to the point na talagang, every time may OR. So, hindi naman gano'n kadalas yung OR ng OFTA and ENT. Usually naka-schedule na sila during that time. May mga minor procedures usually naka-schedule na rin. So, hindi Correct. kumbaga bihira kami naka-experience nung mga emergency cases na talagang mapapapunta kami sa OR or sa ano ng di oras. Hmm. So, yun ang masaya sa ENT and also yung experience nga kasi mababait yung mga residents for both ENT and OFTA. Okay, Fame. Sa'kin ENT, ano, what to expect, pahinga, ayun din, pahinga, chill siya, hindi walang mampe-pressure sa'yo na wala kang masyadong iisipin. Tapos true, mabait yung mga resis. Tapos 'pag nasa OPD, siyempre TL ka sa kanila, mag-ward census ka sa station. Tama 'no, oo, nasa ward list tayo, so Yes, yes. census ata dun. Mm. Tapos ang ginagawa ko kapag nasa ward, kasi mas may action kapag sa OPD, madaming patient interaction. 'Pag sa ward kasi yun, wala masyado. So, ang tsismis ko galing sa logbook. Sa sa Mahiwagang mahiwagang logbook. logbook ng ENTS. Meron Oo. doon. Kung alam niyo yon,
Doon ako naghahanap. Siyempre bored ako, wala akong magawa eh. Mm. Bina-backtrack ko yun simula nung years. Parang ilang ano na yun, ilang GI na yung nakaraan. Yun. Yun ang ginagawa ko sa ENT. Pero bukod doon, syempre, kailangan mo yung sarili mo otoscope yan. Yes. Yung Oo. favorite na, yung ENT kasi yan, may mga favorite sila na otic drops, mga sa otitis externa. Mm. Tapos ang memorable ko doon, yung otomycosis. Grabe talaga, as in, kitang-kita mo, may fungal. Mm. Ay, nako talaga, parang, Sobrang lala. Oo. oo, oo. Tapos so yun, doon mas maganda na ma-practice mo, especially sa OPD, ma-practice mo yung good history taking. Kasi may mababanggit pala yung pasyente, ay, eto na to. Otitis externa to. Ay, eto, may Oo. ano to, tinnitus to, parang ganun. Oo. Very ano siya, parang kailangan maganda lang history taking mo doon. Tapos, yung tuning forks mo, syempre, dapat alam mo kung Yes. yung mga Weber, mga Rene test, yan. Oo. Dapat alam mo yan. Tapos, sa OFTA naman, OFTA ganun din, pahinga, tas yung chill tayo with the PGIs. Mas naalala ko Yes. sila, mas kasama natin yung PGI, no? Sa Oo, OFTA. madalas sila yung group na Oo. PGI na yun. Oo. Oo. Kasi kapag gabi, although may night duty tayo, ang night duty, bumabalik ka dun sa OFTA na OPD kapag may ER. Yeah. Kapag may ER case, no? Pag may ER case, tinatakbo muna nila doon. Tapos gawin mo na yung mga Snellen chart Oo, mo, visual kung acuity. ano-ano. Uy, oo, na-enjoy ko OFTA. Kasi Yeah. sa eye center nga pala tayo, no? Oo, parang last ata natin yung ay di, may rotation tayo sa eye center. Like may time, Oo, may ay, day. oo, yun. May day May na eye day. center tayo. May Oo. day, oo. Yun. So, tail ka sa mga consultant sa eye center. Yeah. Tapos, ang memorable sa akin nun, may pumuntang patient, syempre eye center, mga private patients yun. Pero may pumunta doon, ang work niya nasa may construction na job. Tapos eye Mm. pain. Masakit daw talaga. Tapos pagkakita namin, syempre project sa TV, parang sa screen. And then pagka-close up na look doon, meron talagang small piece ng metal. Nag-aano ata siya, di ko alam, ano ba yun, parang may paikot, parang nag-ganun-ganun siya. Oo, Nagga-grinder. nag-grind, Oo. oo. Tapos yun, tumama sa kanya, pumasok sa mata niya. Tapos sabi niya, wala siyang suot naman na Na any safety protective goggles. glasses. Oo. Yun Yun. 'no? Kumbaga parang sa OFTA iisipin mo parang, ay hindi siya emergency kasi ganyan-ganyan. Pero dun mo makikita talaga based sa pagka-history taking mo and sa pag-ano ng patient, dun makita na, ay shocks, emergency case pala 'to. Oo, So oo. parang bigla mo siyang madadala na sa ano, sa OR ganyan, ng ganitong oras, kumbaga di mo siya ini-expect. Pero yun nga, bihira siya. Bihira yung mga ganong cases na mangyari sa both ENT and OFTA, pero Oo. possible pa rin. Okay? So, now let's proceed with ER and psych. So, another minor rotations. So, for ER, FU lang kami. For psych naman, sa ano kami, National Center for Mental Health. So, parang technically dun kami sa parang outside rotation na namin siya. So for ER, ito yung time na nasa ER lang kami. May certain area kami dun nakaupo lang kami. So during that time kasi for history taking, PGIs lang yung allowed na mag-history taking. So parang kami nakabuntot lang talaga kami. So ano lang siya, kumbaga, pero ang maganda naman sa ER, lahat ng cases na possible makita is ma-experience mo doon yung mga biglaang darating na loss of consciousness, ganyan. Pero mas iba pa rin yung adrenaline and iba pa rin yung dami ng cases na ma-experience mo siyempre sa government, which is na-experience nga namin sa IM, Surgerypedia, OB. Pero ayun, technically itong ER and psych combo, pahinga din siya for us. Kasi work-wise, workload-wise, and also schedule-wise, kahit 12 hours yung ER, hindi siya ganun ka nakakapagod din kumpara sa ibang rotations namin. So, yun. For psych naman, we rotated with different wards din. So, marami rin kami mga inikutan na mga pavilions, ata yung tawag. And also, parang OPD setup din siya. So, may mga parang forms na pinapasagot sila sa amin. Kasi kami, yung group namin, naka-assign kami doon sa parang Geria. Yeah. Area.
Oo, tama. So may pinapasagot sila sa amin na parang geriatric form na regarding dementia ata or Alzheimer's, di ko naman exactly matandaan. So yun, more of ganun yung ano namin, kumbaga nabigyan kami ng chance na mag-interview yung patient and also naka-tail kami sa mga actually mga fellow na ating kasama Oo, namin fellow. doon, oo, yung mga Geria fellow. So, nakita namin kung paano sila mag-prescribe, tapos papaano sila mag-ano. So, sobrang bait lang din ng staff and aircon, thankfully, yung area na yun. Oo, O ano, compare sa iba. Kasi yung iba kasi alat ata open space, sa init. oo. So, Mm. at least tayo, di ba, aircon tayo. Aircon. So, very True. chill ang year inside. True. Okay, for you, Fame. Sa akin, yung ER naman, ano siya, what to expect. Expect to see cases na, ewan ko, grabe. Kasi prime location ng FEU eh. Ano bang Yes. katabi nun, di ba? Oo. Commonwealth Ave na kaagad, girl. Tandaan Correct, ko yung correct. tandaan ko rin namin yung story na yung tuloy-tuloy yung sunod-sunod silang nagbanggaan. Ay, oo, Yung oo. bus, FX, Mm-mm. taxi ata, gano'n. Lahat Yeah. yun sila dinala sa sa FEU. Mm-mm. So, hindi, yun yung time na hindi na tayo ER nun. Nasa psych na ata tayo. So, yung pumalit sa Yeah. atin, sila yung naka-witness nun. Naka-witness. Mm. Oo, oo. So, syempre expect din na, dami, katulad yung sa amin ni Kenny, Mm. IMOBpedia. Pero syempre, ang first touch nun, parang dinedect na kaagad yun ah, sa main departments, sa IM. Yeah. Tapos Yes. tayo, nakatail lang tayo sa ER na consultant. Oo. Tapos, maganda din yung mga lectures, yung kailangan alam mo doon, syempre sa ECG, may time na papa-interpret din sa'yo, tuturuan, Yeah. ano yung mga Mm. shockable, Mga unshockable basics. rhythms. Yun. So, memorable ko naman sa ER, girl, buong shift ko, Mm. walang patient. First time. Parang, Mm. ER, walang, siguro Sunday kasi. Oo, pwede din Sunday ba nun? actually, oo. Oo. Pero walang patient nun, in fairness. Tapos yung dumating na, yung nag-change shift na tayo. Change shift. Basta hindi ko alam kung sino ka change shift ko, dun na, may dumating. Oo, parang Oo. ikaw nga ata yung kasama ko nun, eh. Oh, well, magkakasama Pa siguro tayo nga. Oo, Oo. kasi may isa ay hindi, si Binky ata kasama ko that time. Kasi may Ay, time oo, si din kami na Binky. wala kaming Ay, patient. oo, nawala. Oo, 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 tapos as in oo. nagpatay na ng ilaw, tapos nakaano pa tayo ng kama, nakahiram pa tayo ng kama para Oo. makaidlip saglit, ganyan. So, ayun. Tapos siyempre yung routine din natin na magtataho somewhere else. Oo, oo. 'Di Pag ba? Ang automatic saya, na ang yan, pag saya mga talaga. 6 a.m., yan, true. Oo, kasi Tapos, pag go ahead. sa psych naman, sa psych, NCMH tayo. So, yun nga, tama, nasa Geria tayo noon. So, kasama natin yung mga fellows. Reporting, alam ko, discussion, meron din doon. Tapos Mm. interview, yung mga mini-mental, yung GDS, yung geriatric depression skill, yan sa dementia, Mm. tama. Yeah. So, kapag naman, kunwari, yung mga manonood nito siguro at taga-FEU, I don't know kung sino baka mag-rotate din sila sa NCMH, magdala din kayo ng payong. Lalo na kapag natapat Ay, kayo sa oo. Oo. mga months na talagang mainit. Girl, Mainit. payong. Mm. Oo. Yung Jisoo April kasi Life. tayo nun, eh, 'no? April. Oo. Oo, ang init talaga nun. Pero Summer. yun, Jisoo Life. O, diba? Baka Yeah. naman, sponsor niyo po si Kenny. Jisoo Life, hello. So, Tapos, mm, clip folder. Yun, clip folder. Kailangan din yeah, nun. 'pag mag-i-interview. Mm. So, ang memorable ko naman sa NCMH, wala siyang kasi chill nga lang tayo doon. Pero yung travel lang natin, alam ko tayo, carpool tayo, di ba? Kasama ka ba Oo. nun? Ay, hindi ako Nagka-carpool? kasama kasi kayo Ay, hindi ka nagga-Grab kasama. kayo. Ay, oo, nag-grab kami. Oo. Oo. Ako nagda-drive ako, eh, kasi naghahanap ako ng work that Okay. time. Pero kayo, Oo, as in carpool kayo kasi galing carpool. kayo sa FEU. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Yun, so, grabe, sobrang car sick ko nun. Hindi kasi ako pwede umupo sa back. Oo. Pinatigil ko yung grab namin. Sabi ko, masusuka ako. Pero Mm. buti naman hindi. So, Wala, yun parang yung natandaan masusuka ko ka lang. lang. Oo, para lang. So, yun natandaan ko sa NCMH. Pero the rest, bonding. Bonding with your group mates. Tuturo nila sa inyo saan maganda kumain. Ay, alam mo yun, no? Yung mga kainan sa Oo. NCMH, Kaya girl. kailangan talaga ng payong kasi rarampa Kailangan ng kayo. payong. Oo, mahaba lakaran. May isang kainan na medyo mahaba yung lakaran. Yung sa Japanese restaurant, Oo, sa nakalimutan Japanese ko na yung yun. name pero masarap talaga siya and mura. I hope ngayon mura pa rin Oo. siya. Oo, wala, nakakamiss lang din yun. Mm.
Sarap din balikan actually pagka nagsi-scroll ka ng Oo. mga photos, ganyan. Okay, so ngayon, let's start now with the last Yeah. rotation, which is Mm. surgery. So ito guys, Yes. may inside and outside rotation din siya. Okay, so ano nga ba yung mga usual ganap ng isang surgical intern? Ay, surgical clerk fame. Surgical clerk. Uy, census din dito. Malala. Census Yeah, malala din dito. Kasi sus. gusto ng mga residents, hawak nyo yung charity ward. Ang mga Mm-mm. PGIs yung mga private na rooms, pero sa inyo, charity ward hawak nyo. Tapos, syempre endorsement. As in, kung paano mag-endorse yung mga races, gusto nila ganun din kayo Morning mag-endorse sa isa't isa. endorsements. Oo, yung morning endorsement na yan, na slash adcon. Oo. So, titirahin talaga yung history mo. Sa history kasi sila nagpo-focus, which in fairness, ay, Yes. yun naman talaga dapat pag sa mga clerks, di ba? Yeah. Yun, pag may mali sa history, natandaan ko na, no, parang dapat pa dyan nakalagay yan. Ano ba yan? Subjective, objective. Mga ganong bagay. Mm-mm. Talagang i-correct ka na ng resident mo. Oo. Tapos vitals, yun. Gamit na gamit kapag sa into, vitals din. Lalo na sa out. Ayan, baka may ma-share ka sa out. Yun yung favorite mo surgery. Oo, talaga. Kasi ito talaga guys, ito i-rate ko na siya agad ngayon pa lang. 10 talaga guys sa pagod level for surgery True. kasi talagang hulas talaga. As in, uuwi True. kami, Ay, true. ligo, tulog. Ganun agad siya Mm-mm. talaga. Mm-mm. As in, hindi ko na naisip na magkaroon pa ng mga me time manood ng Netflix or whatever. Kasi talagang pagod ako every time nagsa-surgery. Kasi Oo. lahat ng surgery, minsan may time na Q1 mo, minsan Ay, Q15, true. dalawang pasyente. True. Ano yun? Isa lang ako, Oo. Q15, dalawang Oo. pasyente. Sabi ko, uy, So, sana nagdala ako magkabilaan pa, no? sana nagdala ko ng parang automatic na BP, tas okay, start. Tas start ko sa isa. Parang Oo. 15 talaga sila. Eh, dun talaga manual eh. So, manual mo sila so di mo alam pa paano makakatiin yung sarili mo. Tapos, different wards is different floors. So, talagang Oo. Ay, aakyat ka sa shucks. Oo, stairs. tandaan ko na naman yan. Oo, talagang kung ano man yung suot mong sapatos, pudpud talaga siya. Pudpud. Tapos, Oo. walang aircon, electric fan lang. As in, kung may isang time nag-BBP ako ng pasyente, nakakahiya. Talagang Ay, sabi ko, sir, BP lang po tayo. Kasi yung pasyente, nakaano na siya. Okay, sige. Tapos, ganyan, tumulo yung pawis ko talaga doon sa sa ang pasyente. galing. Tapos sabi ng pasyente, dugyot. Sir. Hindi mo yung sinabi yun. Pero sa utak niya, feeling ko yung sinabi. Oo. Kasi talaga, electric fan lang. And feeling ko talaga gets naman din nila kung bakit ako pawis na pawis. Pawisin akong tao. So, sobrang, siyempre, akyat baba. Tapos BP, ganyan. Vital signs. Tapos, ito pa yung pinakaano namin. Kung sino ang i-detect namin sa OR. Kasi yung Ay, OR, oo. hindi mo rin alam kung kailan sila mangangailangan ng clerk eh. So, hindi mo alam Oo, oo. kung kailan sila magpapatawag. So, talagang, ay, naku, away talaga yan. Bilangan talaga yan. Oo. Ako na yung nag-OR na kahapon. Sino na? Ganon-ganon yung mga chat ng mga tao. Diyos ko, yun, alam mo, Oo. posible siyang maging source of away nyo kung sino yung True. nag-detect sa Oo. OR. Kahit gano'n na kayo katagal, ano pa yun last pa natin yan yung surgery, last rotation natin. So, Yes. kahit gano'n katagal tayo magsama, mag-aaway Mag-aaway at kayo. mag-aaway. Ewan ko, parang Oo. na-endorse na rin kasi siya before na sa surgery talaga mag-aaway-aaway yung mga tao. Oo. Which is true enough. Oo. Kasi syempre, din eh, kumbaga, well, sino ba naman may gusto na parang buong araw ka na sa OR, di mo pa alam kung gano'ng oras ka na lalabas. So, Oo. hindi mo rin masasabi kung kung bakit gano'n. Hindi lang yun yung gawa natin. Girl, CF4 tayo. Oh, Naalala mo yeah. yun? Sabay-sabay. Yeah, O, sabay-sabay may nag-code pa, tapos kailangan ko pa mag-CF4. Anong gagawin ko? di Tapos ba sabihin, parang, asan na yung CF4 ni? Ay, di ba? Exactly. Sa CF4 ka ganyan, na Q1 na ba si ganito? Doon mo lang true. shocks, may Q1 nga True. pala ako. True. Oo. Di ba? Kasi sinesend yan eh. Hindi Yes. pwedeng makikita nila pag, ay, ba't dito na send? Demerit ka pa. Di ba? Diyos ko. Tapos may isa pa na talagang pinaka-hassle talaga kasi sa surgery, isa lang yung magandang ECG machine. Kasi pagka Ay, nagko-code oo, kayo, yeah. kailangan i-confirm nyo kung talagang na si patient. So, i-ECG nyo siya. Eh, during that time, may mga times na sabay nag-code, sabay rin namatay. So, kailangan hintayin nila yung ECG na bumaba bago nila ma-declare na talagang Oo. Oo. wala na si patient. Tapos, kailangan Oo. ipiprint pa yun.
may isa pang time, Oo. i-screenshot Na-assist mo ulit yung talaga 'no? Talagang ipipicture mo talaga siya, ise-send mo sa email, oo, i-a-attach sa chart. oo, Tas ang dami talagang eksena. Halos lahat sa government talaga namin na-experience, lahat ng oo, pagod. Kasi sa inside, technically, pagod siya, pero hindi siya kasing sobrang pagod ng sa government. Kasi oo. workload and ano, hindi siya gano'n kasing kaiba talaga. Sabi mo sa'kin 'no, alam mo girl, hindi ako naniniwala na nakapag-IV ka nun dati. Pero ngayon, pinatunayan mo sa'kin na nag-IV ka talaga. Sabi ko, grabe ka sa'kin. Kasi Kasi 'di ba hindi puwedeng hindi mo naka-nails pa siya and everything. Kasi hindi parang kasi puwedeng hindi mo alam, eh, 'no? Hindi oo, walang kasi gagawa nun sa inyo. wala talaga. Kayong dalawa lang. Sa ER lang, usually lahat sila ina-admit kasi for OR halos Oo, lahat. So, kailangan lahat sila may swero. So, proud kami na during that time, halos lahat ng mga pasyente nasweruhan natin. oo. Yung Oo, night na yun 'no? tsaka 'pag Perfect. sinabing, ano, "Marunong na ba kayo mag-suture?" Sabi ko, "Dok, hindi po ako first time ko po 'to nag-suture lang po ako sa saging tsaka sa ano, pero Sa pina-suture chicken. sa chicken, 'di ba? Pero ang mga pina-suture sa atin like sa Oo, scalp, sa scalp na. sa kamay, pero mga Mm, minor lang din naman siya, as in mga simple interrupted and nandun naman din yung seniors namin. So, hindi oo, naman kami oo, mag-isa na residents. Yeah, oo, hindi naman kami unsupervised. Siyempre hindi naman oo, puwede yun ano wala naman kaming lisensya. oo. Kumbaga ano naman kami, supervised naman kami and of course, kailangan may anesthesia. Hello, sino bang magpapatahi ng walang anesthesia, 'di ba? So, ayun masaya. Tapos Pagod lang sa surgery pero masaya. oo, pagod. Oo. POC 'no? Ay, POC nga nakalimutan pala. ko yung POC, oo. Favorite din yun. Sa gallery ko Favorite na ng POC ano, puro dugo talaga. ako din. Puro ano din sa'kin, puro yung green na cloth na kailangan Yeah, background. oo, Diyos ko. Imagine dumudugo Oo. na yung pasyente, "Wait lang sir, As in parang ka Yung nag angle mo oo, kasi 'pag nag-vlog. parang kang yung ano makeup artist ta's ito yung daliri ng patient. "Sir, Oo. tapat ko lang sa green sir, Yung pasyente hindi na alam kung iiyak or ano, makikipag-cooperate sa'yo. So sabi ko, Kasi "Wala ba kayong green screen?" kasi by team nga pala kasi yun. Yes, Oo, and nalala mo color 'no? siya, color Oo, teams, 'di oo, ba? team. Kung meron man mag-o-ortho nung mga time namin, malaking ano siya, malaking rule-in factor yung POC. Kasi Oo, ano siya, saya. ang daming patient, ang daming cases, Oo, oo. tsaka ano, kumbaga makakapag-assist ka talaga ng sobra-sobra Mm, sa mga patients dun. Kaya sobrang sobrang thankful ako na may sobrang thankful ako na may mga outside rotations ang FEU. Sobrang laking tulong na rin sa CV natin, 'di ba? Parang true. ang dami mong puwedeng ilagay kasi ang dami mong Oo, naikutan, ang dami mong na-experience. So, mm, very thankful ako sa mga naging rotations natin. Okay, mm. with that being said, Miss Fame, do you have any advice sa ating mga future clerks or mga ongoing clerks sa whether kung sa FEU man sila or sa ibang schools, ano ang mga, pieces of advice na puwede mong ibigay sa kanila ngayon? Ako mga ano, pa-last message ko sa mga, incoming clerks, mga magbabalak mag-medicine, ongoing na clerks ngayon, pahinga. Magpahinga kayo, hindi ko sinasabi na parang matulog ka, 'wag kang pumasok, magpahinga ka na lang. Pero 'pag duty hours mo, just find time na magpahinga ka kahit saglit lang 'yan. Kasi madalas sa'min 10 minutes lang na makaganito kami, makahinga kami. Sobrang laking tulong na Hmm, 15 minutes or 5 minutes lang na, alam mo 'yun, makainom lang ng tubig. 'Yun, sobrang sobrang laking tulong na sa'min nun. yeah. Saka kumain, girl, muntik na ang dami nahimatay sa'min. Oo, Dami lalo na yung nahimatay mga 'no, kaibigan naming anemic, siyempre palagi na lang. sa OR 'pag matagal ka talagang nakatayo, 'di Oo. ba? Ay Imagine, girl, naramdaman ko yun. Naramdaman ko parang nag-cold sweats na ako nun. Sabi 'di ko, "Siya, ba? ito na ang katapusan ko." Also ano, learn to trust and love your group. Yes, Kasi iba yung oo. playing field ng medicine. So nawi-weirdan ako as Mm, a psych graduate. mm. Kasi 'pag sa psych, iba yung bonding namin kasi sa UST 'di ba block yung tawag sa'tin 'no, Yes, block, sa block. mga block, oh. Tapos pagdating ko ng medicine, grabe parang ano ba 'to, high school? May time na gano'n. Parang Mm, gano'n yung drama ng medicine. So, mm.
I'm thankful ako na sila yung blockmates ko or sila yung groupmates ko, sila Prime. Kenny, Yeah, oo, yung Prime Prime G G. talaga, Prime oo. G. Oo, yung tipong walang siraan, tulong Yeah. lang, gano'n. Oo. Intindihin mo din talaga. Mm. Kasi may time naman na siyempre 1 year yun na dapat present ka palagi, duty, Yes. ganyan, 'di Yeah. ba? So, kailangan trust mo yung groupmates mo, learn to love your groupmates. May time naman talaga na yun nga mag-aaway pero balikan niyo lang parang again, work lang yun. Yeah. Work lang. Dapat hindi siya maka-affect talaga sa personal relationships niyo. Yeah. Kasi technically, sa work, lalo na sa stressful environment, hindi mo rin maiiwasan na, Mm. as in, for example nga sa OB, for example, alam ko na pag gutom si Fame, alam ko na pag uwing-uwi na si Fame. As in, pagka kinausap ko siya, one word lang. Oo, gano'n lang siya. Oo, sige. Gano'n lang. Pero pag natapos na yung Pagod duty na namin, girl. usap na kami ulit. And hindi ko True. na siya kino-call out dun sa Oo. ano, kasi alam ko namang stress siya, eh. And alam ko, for example, ako naman 'pag gutom or stress, gano'n din ako mag-reply sa Oo. kanya. Oo. So, kumbaga, 'pag kilala mo na talaga yung ka-group mo, 'pag kilala mo na talaga yung mga kasama mo, kahit magkaroon man kayo ng konting misunderstandings, ano lang siya, sa work lang siya. Hindi na siya Oo, work lang. tatagal sa pag-uwi niyo sa condo or sa pag-uwi niyo kung saan man. Kasi kung dadalhin niyo siya, ang tagal-tagal niyo pang Wala. magsasama. Ay, true. Oo. Hmm, Huwag kayong magpansinan, bahala kayo diyan. Wala, papagalitan lang kayo, demerit abot niyo. oo, mas made-demerit as mapapagalitan lang kayo Hmm, sa ginagawa niyo. true. Kumbaga just learn to love your group kahit kung sa iba mahirap, o kailangan mo siyang gawin just to survive this ano, kasi Oo. eventually naman maano mo siya, eh, matututunan mo rin siyang mahalin kung di mo talaga feel. Pero eventually dahil sa pagsasamahan niyo all throughout the 12 months na Hmm, magsasama kayo, matututunan mo rin siyang i-survive together. Hindi siya puwedeng true. ikaw lang. Kasi Mm. kung ikaw lang, edi sana ano, hindi technically hindi mo na sana pinili ang medicine as a Oo. profession kung gusto Oo. mo na parang ikaw lang talaga ang Oo. magtatrabaho. Kasi hindi lang naman kayo as future doctors ang magtatrabaho in the hospital soon. May mga iba ring staff. So, Oo. kung dun lang sa simpleng group, hindi na kayo magkaroon ng pagkakaintindihan, paano pa pagka nandun ka na sa actual setup na may iba pa kayong katrabaho na hindi lang co-doctors mo. So, ayun. So, anything else, Miss Fame, na advice for the clerks? At the last na ano na lang, practice to get a good history in PE. Yan, habang nag-aaral kayo ngayon or ongoing, basta yun talaga, parang pupukpok yan sa inyo, practice to get a good history in PE. Learn to ask. Kung di mo kaya sa residents mo, dumiretso ka sa consultants mo, o kaya sa mga seniors mo, or just read by yourself, no? Tapos, lastly, be proud and be nice to yourself. Kasi konti na lang, graduate ka Yeah, na, no? So last push na, tapos PGI ka na, and then PLE, tapos boom, licensed doctor ka na, no? license ka na. Gano'n lang Nakaka, siya kabilis. Kumbaga, yung simpleng pagod lang na ano mo, i-experience mo, which is day to day, eventually babalikan mo siya na parang, "Ay shucks, na-survive ko 'to." yeah. Nakaka-proud kasi dati nirereklamo ko lang 'to sa utak ko, pero ngayon tapos na ako dun, and look at me now, 'di ba? True, May true. license na ako and kaya ko na siyang i-apply with confidence. Kumbaga True. siyempre puwede ka pang mag-undergo ng training, pero masasabi mo sa sarili mo na may magagawa ka na, Oo. may matutulong ka na sa society, parang gano'n. True. And also siyempre kailangan willing ka rin matuto pa. Kasi for example, kung talagang achiever ka back then, achiever ka ngayon, dapat i-ano mo pa rin sa sarili mo na marami ka pang kailangan matutunan. Hindi yung parang masyado ka ng ano sa sarili mo na, "Ay alam ko na yan, ganyan, ganyan." Iba kasi yung alam mo theoretically and iba rin yung alam mo sa practical or sa talagang pag-a-apply sa patient. Kasi iba-ibang patient, iba-ibang scenario, and also hindi lang yung titingnan mo yung superficial na sakit. May mga iba pa rin siyang mga ibang mga causes na possible nagle-lead dun sa sakit na yon. So kailangan yun nga, sabi nga ni Fame, good history taking. Kasi babalik at babalik ka dun
for you to have a good diagnosis. Kasi kaya hindi lang dahil gusto nilang utusan kayo na mag-history kasi ano lang siya, parang may magawa yung clerk, gano'n. Iba kasi talaga yung history. Bread and butter talaga siya ng mga doctors. Kasi hindi natin pwedeng asahan yung mga diagnostics para lang makuha yung diagnosis ng patient. Siguro nasa 80% ng diagnosis ng patient makukuha mo na sa history taking. So, malaking bagay talaga yon. Kailangan yung mga simpleng subjects natin sa first year, mga IPD, ganyan, kailangan i-refresh mo talaga yung utak mo True. before going into clerkship. Kasi Oo. mahirap kapag ka talagang hindi mo siya gusto kaya ayaw mo na siyang aralin. So parang, 'di ba, wala na siyang sense kung Oo. aabot ka ng clerkship ng hindi ka willing matuto pa or mag-review pa. With that, we would like to end na this vlog, which is clerkship and fourth year life in FEU and RMF. So I would like to thank Dr. Fame Lotok for joining us today. And syempre, would you like to share with us your socials? Baka gusto ka nilang i-follow sa iyong mga social media accounts. Yeah. Sige. Socials ko, Instagram, Fatima Coruna. Corunya, pero Coruna lang. Walang N niya sa IG. Oo. Tapos, Facebook siguro, friends tayo. Fatima Corunya on Facebook and Viber. Viber? Okay. Viber, tara. Mahilig sa'yo ng mga referral. Hey, Doc Lotok, ito po yung ano mo. So, ayan, yan ang socials ni Fame. Okay, lalagay ko rin siya sa ating sa description box below. So, any future plans for you, Miss Fame? Ano ang iyong future plans? Meron na ba? Future plans. Siguro in the near future muna, itong December. Travel muna ako, girl. Pagod. Deserve, Pagod kung diba? pagod talaga, Oo. oo. Next year, tignan natin kung saan tayo will lead next year. Correct. Kumbaga, yun ang kinagandahan naman ng medicine. Hindi tayo limited lang with residency. We have a lot of opportunities as doctors, as GPs. So, hindi tayo limited lang sa opportunities. Yun ang kinagandahan nun. So, ayun, ang totoong laban is after PLE talaga, after passing the boards. So, ayan, sa ating mga clerks, good luck sa inyo. I hope ma-survive nyo to, and I hope na enjoy nyo lang yung process kasi dun kayo tatagal talaga sa clerkship, and love your group mates, love your prime, True. and appreciate all of the learnings, all of the experiences na madadaanan nyo all throughout clerkship. Okay, so thank you guys for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you, everyone. Bye!